Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Luzon, Visayas, and Mindanao, those watching all over the world, magandang buhay po sa inyong lahat. Ito po ang Politica All the Way. And of course, I am Jojo A. And interestingly enough, hindi ko alam kung paano ako magsisimula dito sa ating guest. Maraming, ito ang kalaban. Yan. Kalaban ng korupsyon, kalaban ng mga namumulitika, kalaban ng mga masasamang loob yan, sa gobyerno. No? But let me just point out a few. He was a former chairman of the Presidential Anti-Corruption Commission under the Duterte administration, anti-corruption and advocate and a preacher, a former congressman, party list nominee. Ang dami pa rito eh. But siguro, more than anything else, he's a true patriot and a true sincere man for others and man for the Filipino people. I'm just very happy na andito siya ngayon. Gwapong-gwapo pa rin. Greco Belhiga. Sir, good morning. Good day. Good day, Magandang good araw. day. Parin John, thank you for having me. Matagal ko nang inaabangan ng iyong invitation. Hindi, actually, busy ka nga araw. Sabi ko, ano ba nangyari kay, Sec Belhiga? Bakit ito hindi ikaw ikot ka kasi na ikot especially ngayon. Opo. Pero congratulations to the show. Talagang iba tong dating mo. High level, masaya. At saka you're getting the best of the best. Kaya feeling ko, isa na ata ako. high yung pinag-uusapan, high tayo, na-up tayo Masaya. because of the issues of the day, no? Pero at the same time, I see to it sana na talagang mapag-usapan natin in a manner na engaging pero hindi mabigat, not too heavy, no? But at the same time, we're able to inform everyone of what's happening on all sides, no? Sa political issues natin concerned. Now, Greco, meron lang akong gustong simulan, no? Kasi nasabi ko kanina, you have a long history with the Marcoses, no? Starting from your My father. grandfather. Kasi ang talagang siya ay malaking, I think there was a time nga that, ewan ko kung ikaw o sa family nyo na pagwala sana yung generosity ng the old Marcos, the former President Marcos, wala sanang Greco ngayon at wala sanang Belhica family. Please explain that muna to us. Tell us about the story. President Marcos Sr. ang nagpardon sa papa ko. Father ko was the most notorious juvenile delinquent of the 60s. Nakulong siya for 12 years. Pagdating sa kulungan, he became the youngest gang leader. Tapos siya pa naging leader ng komunista doon. Na nagpapabagsak naman sa gobyerno. Nag-expose ng kabulukan ng sistema sa kulungan. Patapon na talaga ang father ko. But my grandfather and Ferdinand Marcos Sr. were very good friends. In fact, my grandfather was one of the sponsors of President Marcos when he was starting as a politician. My grandfather was Don Porfirio Belhica. He was one of the most landed men in Manila. We had our own bank. We were in real estate. Ang lolo ko, Ilonggo na nagbakasakali sa Maynila to get a better life. Naging janitor, nagtrabahong salesman, hanggang naging realtor at yumaman. So, nung mayaman ng lolo ko, he was able to acquire properties in Tagaytay na dugo at pawis. He became a kingmaker. He loved the country, so he was supporting yung mga potential brilliant politicians. Marcos was one of them. Yon. So, tatakbo si Marcos, pupunta sa papa niya, pupunta sa lolo ko, ibigay ng pera ang lolo ko to support. So, they became very close. Ngayon, nung mag-martial law, isa kami sa biktima ng martial law dahil kinuha yung bangko namin, sinara, wala namang utang. Tapos, Marcos wanted half of my lolo's property. 7,000 hectares of Tagaytay. Galit ang lolo ko dahil sabi niya, yung lahat ng lupa kong yan at kayamanan meron ako yan, dugo at pawis ang binigay ko dyan, hindi ko ninakaw yan.
So even if I eat mud, I will not bow down to you, you son of... Doon ang falling away nila ni President Marcos. Matandaan mo ng lolo ko kay President Senior. Right. So, si Papa during that time was already notorious. Naglolo ko na, nagrebelde na. Nahuli ng lola ko, ang lolo ko na may babae. Nagrebelde ang tatay ko. Na naglayas, napasama sa mga gangster, holdapper, kidnapper, hanggang mamaya, siya na ang pinaka-notorious sa lahat. So after several years, at a very young age, my dad found himself in a very confidential case, away, napatay niya yung isang anak din na mayaman. Then the case became sensational. Doon na siya pinakulong ni Marcos, being tagged as the most notorious juvenile delinquent of the 60s. The old Marcos, of course. Oh, the father Marcos. So from there, nakulong na tatay ko for 12 years. Nagloko pa lalo sa loob ng Muntinlupa hanggang tinapon na siya sa Iwahig dahil doon na siya dapat mamatay dahil sa loob ng Muntinlupa, nagsisimula pa ng mga riot, mahal pang kaso. Na-meet ang nanay ko. Nanay ko was studying to be a doctor. She became a doctor eventually. Na in love. So, nagbagong buhay ang papa ko dahil this time, gusto nang makalaya. Dahil gusto mapakasalan ng nanay ko. At mabundok, dadalhin niya daw sa bundok. Doon sila lalaki sa gobyerno. So, sumulat ang papa ko kay President Marcos. Sinabi niya na, yun nga, sitwasyon niya, gusto niya magbagong buhay. Nakakakilala siya ng mama ko. I guess the president was touched and wanted to give a young man an opportunity for A second life. chance. A second chance. Another chance. So in June 12, 1966, my father was given an conditional pardon ni Marcos. If not for that, walang Greco Belli. Wala sanang Greco Belli ka ngayon. Namatay na ang tatay ko sa kulungan. So hanggang ngayon, tinatanaw po ng pamilya ko yun kaya sa mga Marcoses. Subalit itong kami naman po hindi naman ako, lumaki ako, anak na ako ng pastor. Nung magpastor ang tatay ko, humirap na ho kami nun. Pa-jeep na lang kami nun. Upa-upa ng bahay na lang kami nun. Hindi kami mahirap, pero tama lang. Sweldo, nanay ko, empleyado ng gobyerno, doktora sa NBI, tatay ko, pastor. Puputulan kami ng kuryente. Yung ganong klaseng buhay. Pero may mom and my dad. So alam mo yung struggles, alam mo yung challenges, no? Yung maglalaro kayo ng basketball, lahat ng kaibigan mo, naka-Nike, ikaw naka-chinelas. Ang basketball, di ba? Kahit hindi ka magaling, basta maganda sa matos mo. Okay ka na, di ba? Okay ka na. So, then you had to work hard because hindi ka naman anak ka lang na siga hindi ka anak na mayaman, di ba? So, pero my mom and my dad were both very patriotic. My dad from being a communist, and my mom was just patriotic dahil lang nanay ko, anak ng national hero. He was the hero of Calapan, a World War II hero, and the only soldier, Filipino soldier, in World War II that was awarded by the U.S. Congress the Medal of Valor for bravery in battle. Ano yan, highest yan, ever. So, very patriotic ang nanay at tatay ko. So, bagamat Kristiyano kami, bagamat pastor lang kami na pamilya, mahal namin ang bansa. So, it didn't take long na, sabi ko, paglaki ko, hindi ko gusto maging mayaman, hindi ko gusto maging makapangyarihan. Ang gusto ko lang, maging kagalang-galang sa harap ng aking bayan. Ganun ba? Yeah, right. So, at 26, naging konsehal na ako ng Maynila. At 23, director na ako ng syudad. Doon ako nasimula nung na-introduce ako sa politika dahil sa tatay ko. To 2013 dumating yung Janet Napoles scam. Yes. Dumating ang 2013 because of my anti-crime, anti-drugs, and anti-corruption background na. Sa Maynila, nilinis ko ng droga sa amin sa Maynila noon. Pinaalis ko lahat ng pusher, user. Hindi ko pa kilala si Digong. I was 26. Pinatawag ko lahat ng mga pusher, user dito sa lugar namin. At sinabi ko,
alam niyo, maglilinis ako ng droga dito, kasama ko ang PIDEA, kasama ko ang police, sinusuportahan ako ni Mayor Lim noon. Mayor Lim Duterte pa, yes. Hari. Sabi, usap kami, bagamat bata ako sa kanya, sabi ko, Mayor, tulong ako sa paglilinis ng Maynila dahil ang dami na hong droga doon sa amin, sa Malacanang. Sabi, sige, anong kailangan mo? Sabi ko, wala, police lang. Sabi ko, yung tao mo lang. Pinadali niya sa akin tao niya. Naglinis kami. Tinuruan ako ng tatay ko ng anti-drug campaign because he was the Undersecretary of the Dangerous Drugs Board. Tinuro niya sa akin yung batas. Tapos akong ginawa niya executive director na nagpatupad nito sa buong Pilipinas, helping the LGUs organize an anti-drugs campaign. So nag-abot kayo, no? Nag-abot kayo ng government service Opo. ng papa mo. Apo, nag-abot kami. So I was helping him. Bata pa ako ng 27. In-implement ko yan sa Maynila, inimpisahan ko Malacanang. Tinawag ko lahat ng pusher at user. 7 po yun sa 13 barangay. Ang lit-lit na lugar. 77, sabi ko sa kanila. Alam niyo, maglilinis kami ng droga dito. Ngayon, kung hindi nyo kayang itigil yung ginagawa nyo, umalis kayo sa lugar ko dahil isa lang matitira sa atin dito, sabi ko. Ako yun, sabi ko. At kung magbabagong buhay kayo, tutulungan ko kayo dahil pastor ako eh. Pero kung hindi, ibibigay ko na kayo sa pulis at sisiguraduhin ko, ikakahong ko kayo. Nag-alisan po lahat ng pusher at user. Siguro 90%. Yung mga natira, binigyan ko ng trabaho, pinag-aral ko mga anak, tinudukan ko talaga. Yung mga naglaban, mayroong mga 2 na matay. Hindi ko pinapatay, pero sa operation. Yeah. So nalinis po yun. Casualties of war yan. Casualties of war. Yan ang tawag ni Digong noong araw. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Dumating ang 2013, nanalo na ako sa pork barrel. I was asked to lead the campaign against the pork barrel, PDAF, and the DAP. Nanalo tayo. Naging landmark case yung kaso, tinawag na the Belhica ruling. Dumating si Digong, 2016. Campaigning against drugs, corruption, and crime. Pero, uneasy ako. Una, hindi natin siya kilala noon eh. Pero, tsaka uneasy ako dun sa... Pero you know about him, but you do not know him personally. Ganun about ba? him. About him lang. Maraming pinatay. Oh, okay. Diba? Anti-drugs. Then I started to hear na he was campaigning against drugs, against corruption, against crime. And he has evidence to prove na naging very successful siya. Mas bigat ang laban niya dun kesa dito sa akin. At matagal niyang ginagawa. Pero hindi ko siya gusto kasi pastor ako, tapos nagmumura, tapos sabi, self-proclaimed babaero, self-proclaimed babaero. Pinausap ako ng tatay ko. Sabi sa akin, anak, don't prejudge Digong. Mga bedista kasi kami. Tayo, bedista tayo. Pakinggan mo muna, sabi niya, dahil there is no candidate that you and I can identify with. Sabi niya, di ba sabi mo anti-drugs ka? Opo. Sabi mo anti-crime ka? Opo. Sabi mo anti-corruption ka? Opo. Eh, yung lahat na sinasabi niya eh. Pakinggan mo muna. So, it opened my mind. Dumating si Digong, nagpatawag ang Rotary ng conference, organized ng parang joint meeting to hear him. Kinuha ko as one of the panel. Oh, okay. Napakinggan ko. So, I had to come. Pagdating ko doon, na-realize ko, wala naman pala minumurang tao. Nagmumura lang out of frustration. Tapos, to solid anti-drugs campaigner, solid anti-crime campaigner, solid anti-corruption. So, nabuksan yung isip ko. Along the way, kinuha niya ako to be one of his candidates in 2016. I didn't win. He won in 2017. Doon na po, bigla na out of nowhere, I received the text. PACC commissioner ka na. Hindi naman natin alam kung anong PACC noon. So, nung pinag-aralan ko, okay, so this will be the lead agency to fight corruption. Nilagay ako ni Digong sa anti-corruption until I became chairman.
Nag-aalala nga ako noon dahil lahat ng tao ni Digong puro matatanda, di ba? Matatandang abogado. Ako ang batang pogi. Sabi ko na ako, gagawin akong ano. Dahil nakita ko yung mga kasama ko, ina-appoint. Hindi ko maalam na ina-appoint pala. Pagka tumulong ka sa presidente, tapos nanalo yung presidente, pagka nanalo siya, baka ma-appoint ka. Hindi ko alam yun noong una eh. That's how it works. Hindi mo alam yan. Lokal lang ako eh. Doon lang ako. Linis ng droga, anti-corruption lang ako noon eh. Ang politika ko eh. So, sabi ko kay Digo, nakita ko na-appoint yung mga kasama ko. Sabi ko, nako, baka gawin akong palamuti nito. Alam mo yun, dahil ikaw yung bata Na pogi. na pogi, baka gawin kang young blood. DOT secretary. yung wala naman trabaho, nakangiti ka lang sa poster mo. Ikaw ang lagi nasa poster. Ikaw ang poster boy. Okay rin naman. Ayaw ko, bro. Ayaw ko dahil sabi ko masisira ako nito. Tatay ko siga, ako pogi. Hindi kailangan. Sabi ko kay Digong, pumunta siya ng China. Hindi pa ako appointed noon. Pumunta siya ng China, state visit. Nag-register ako, pare, private. Bili akong ticket ko, bili akong hotel ko. Hanapin ko si Digong, kausapin ko talaga to. Nakita ko ngayon sa China. Sabi ko, pare, si boss, si mayor, andun. So pinuntahan ko, daming PSG. Kilala naman ako ng mga PSG. Akala, kasama ko sa official delegation. Tuloy-tuloy ako. Nakita ko si Digong doon, nakaupo. Tapos andun yung mga official, Tapos after nung usap, picture na. So pumila ngayon ako sa picture. Nung ako na, sabi ko, boss, kung i-appoint niyo po ako, huwag niyo naman po akong, pero bulungan lang, huwag niyo naman po akong gawing poster boy. Hayaan niyo naman akong masubok ang tapang ko. Sabi ko ganun. Tingin siya sa akin, di ko may basta ako, boss, sabi ko, anti-corruption lang ako. Sabi ko. Hindi ko may bullshit, di ko ang gumanon lang. Basta, wala. Dinis na ako. 1 year later, anti-corruption commissioner na ako. And that changed everything. Digong gave us the mandate na walang pipiliin, walang sisinuhin, just do your job, I'll back you up. Pero sino was there ever anyone I'm private, but I want them to know, yung ating mga kapolitika, was there ever someone close to him na talagang Vit Aguirre. Di ba tanggal? Diba, okay. Dahil yun nga yun dun sa, di ba yung 49 million, 50 million. Right. Yan, tapos si Secretary Sueño, di ba? So I can just imagine, ang dami lumalapit sa iyo and to him also. Para lang na hindi ba mahirap yun on your part also? How was it naging tawag dito, against ka? Parang lumalabas kasi yan. Parang yung mga kaibigan na malapit sa kanya, nakakalaban mo eh. Actually, yun ang problema. Dahil pag ang presidente sinabi, stop corruption, lahat titigil, maliban sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Right, Dahil feeling nun, exempted sila eh. Kaya nga eh. So yun ang mga naimbestigahan ko. Diba? Secretary Duque, hanggang ngayon may kaso. Anong tawag nito? Dun, right from the start, malinaw na ang mandato, malinaw na ang focus ko. Walang kaibigan. Diba? Batas lang at ebidensya. So, yung mga nagtangkang lumapit, either napahiya o napagbantaan ko na huwag niyo subukan yan dahil pagka nagka-problema tayo, dadamputin ko kayo. Ganyan. Tapos nakita nila na ginawa ko naman. So, it set the tone. Tapos, the president backed me up all the way hanggang makalaban ko ng mga congressman because of itong mga pangungumisyon sa mga proyekto. Umabot na sa amin. Wala kaming jurisdiction. So, when you say wala kayong jurisdiction is a PACC, no? What do you mean by that? Wala kaming kapangyarihan to investigate them. Dahil yes, pero ibig sabihin, I mean in what form? Like, kasi ang PACC supposed to be is encompassing ng lahat ng sana, pero hindi. Hindi siya. The PACC was limited to presidential appointees. Only to presidential appointees. So, klaro po yan, galing kay SEC na ang PACC, doon lang tayo sa presidential appointees. But beyond that, if you're an elected official, wala. Hindi ka pwede. Bibigay mo sa ombudsman yan. Bigay mo sa DOJ yan. Okay. But of course, pwede naman yan, Greg, kung
tawag dito, in cooperation with the Ombudsman, ikaw magfa-file? Pwede bang mag-file ang PACC? Hindi. Mag-imbestiga ka muna, di ba? So, bibigay mo yung information mo sa DOJ. Sa DOJ. Sila mag-imbestiga para And then dadalhin iano sa Ombudsman. Okay. Or diretso mo sa Ombudsman. Para sila mag-imbestiga. Pero ikaw mismo hindi mo maimbestigahan. You can only get informations and the reports and give it to the President kasi yun ang trabaho namin. Give it to the President. Siya magdidesisyon nun. So kasuhan mo sa Ombudsman o kaya bigay mo sa DOJ, desisyon, o ilabas mo sa TV, desisyon ng Presidente yun. Hindi kami pwedeng nagre-reveal para open investigation. Okay. Hindi pwede yun. So that was the limitations of PACC. Noong mga kalaban ko ng mga congressman, then my jurisdiction was challenged. Gusto na nila akong paimbestigahan. Siyempre, tanggi-tanggihan. Dahil binasa ni Digong yung mga pangalan nila dun sa report ko. So, so umalingaw-ngaw yan time na yan eh. Ang nakakatawa dun, bro, di ba binabasa naman talaga ni Digong yung, kunyari, mga drug list. Hindi niya naman sinasabi na si Bato nag-report nito, si ganito na. Bakit ang barihahin yung corruption list? Si Greco daw nag-report. According to my PACC secretary, ito. So, sa akin nagalit yung mga tao dahil hindi naman sila magalit kay Digong. It speaks volume of yung character mo. Kasi ikaw, ibig sabihin, pwede kang, you can stand by your position na itong binigay ko, kaya alam niya na matigas ka, di ba? Ito ba rin, nakakatawa. Hindi ko ano na pinagsasabi sa akin ng mga congressman, news, di ba? Kung ano na sinasabi nila sa press con sila, paimbestigahan namin sa Belica, corrupt din yan sa Belica, etc. Pati yung mga kalaban ko, na nakasuhan ko, kinuha nila, tapos minamouth na yung sinasabi sa akin, nakasuhan ko, may hinihingi kaso, hindi ko binigay. Galit na sa akin, so minamouth na nila yung, kasi may mga nakasuhan ako sa kanila minamouth na nila yung sinasabi ng mga kalaban ko. And 2 weeks later, napikon na ako, bro. Dahil sabi ko, akala na itong mga congressman na to, takot ako sa kanila. So, nagpaalam ako kay Digong. Sabi ko, boss, paalam lang ako na papatulan ko na tong mga congressman na to. Then sinasabi nila, bata nyo daw sila. Bata nyo din ako. So, problema ko, baka maipit ko kayo. Pero, akala ata nitong mga to, takot ako sa kanila. Sabi ko, boss, wala pang congressman na pinanganganak na kakatakutan ko. Sabi ko, papatulan ko lang. So, Digong, wala namang pakialam sa ganyan. Sa dala mong buntot mo, di ba? So, pinalagan ko. Hinamon ko lahat, bro. Hinamon ko lahat. Sabi ko, alam nyo, kung galit kayo sa akin, patanggal nyo ako kay Digong. Diba? Pero, huwag kayong magagalit kung ginagawa ko ang trabaho ko. Pero, kung may problema kayo sa akin at may gusto kayong mangyari, gawin na natin ngayon. Diyan, dito, kahit saan, gawin na natin ngayon. Dahil alam nyo, hindi ko naman pinangarap maging mayaman. Hindi ko pinangarap maging makapangyarihan. Ang pangarap ko lang, maging siga dahil ang tatay ko siga. Which is actually very noble of you, di ba? To regale your father, importante yan, very very biblical yan di ba? If you honor your father Tapos di na ako mapigilan ng papa ko. Dahil tama sinasabi ko di ba? Una, ganyan ka, tapos ako bakla, hindi pwede ko nakakahiya. Sa akin nakakahiya sa'yo, hindi pwede, di ba? Nakita kita pa, paano mo labanan ng mga drugista, mga mayor, mga senador, nakita ko Tapos ako, hindi ko gagawin. Nakakahiya yun. So, hindi na ako mapigilan ng tatay ko. So, nung nabalita ni Digong, pinuntahan lang si Digong, tanggalin si Greco, magulo si Greco. Sabi sa kanila, Digong, huwag yung pakilaman si Greco, ginagawa niya lang ang trabaho niya. Tapos pinatawag ako. Pagdating ko ron sa Malacanang, dala-dala ko yung report ko. Papasok ko ng kwarto, music room, pinalabas si Digong lahat ng tao. Tapos, everybody out. Lahat, pati alalay, sekretaryo, lahat lahat. Nag-one-on-one kayo talaga. One-on-one. Tapos, alala ko yun kasi siya nagsara ng pinto. Laki-laki ng pinto sa Malacanang, di ba? Dalawa yun. Dalawang 10 feet yata. Ayun, laki, di ba? Tapos, matanda na si Digong. So, hirap siyang maglakad. Hirap lalo magsara. Pero siya nagsara. Blue.
Tapos pagsara niya, umarap sa akin, sabi ganun sa akin, "You are doing it." Okay ka, bata? Hindi, tsaka hindi lang isa, dalawa. Two thumbs up, ha? Two thumbs up talaga, ha? Tapos you're not doing good. You're doing great. Sabi ko, masaya na mga kami. Sino pa mga korap dyan? Sabi ko, boss, ito pa. Sabi niya, PI na yan. Sabi niya, sige lang, gawin lang. Anak ko nandyan. Boss, wala eh. Ba't wala anak ko? Boss, wala naman nag-report eh. PI na yan. Pag nandyan talaga ang anak ko, magre-resign talaga ako ngayon. Sabi niya. Di, sabi ko, boss, kung nandito ang anak niyo, sasabihin ko sa inyo. Kastiguhin niyo. Hindi ako. Anak mo yun eh. So, sabi niya, tapos, di masaya na kami. Bilin, pumasok si Senator Bong. Nakita ni Senator Bong na nagtatawanan kami. So, ibig sabihin, hindi namin napag-usapan yung dapat tayo pag-usapan. Alam ni Bong dahil parang akong kapatid eh. Tapos sa kanya ko sinasabi, pare, ganito ang problema. Ngayon, pakisabi nga kay boss. Sabi niya, tapos, sige, usap kayo. Nakita ni Bong na alam niya na mainit na sa akin yung mga congressman dahil sa kanya nagsusumbong. Sabi niya, hindi boss, kaya andito si Greco dahil nung basahin mo yung galit na sa kanya mga congressman dahil nung basahin mo yung mga corruption list, sinabi mo siya, so galit sa kanya. So naghamunan na po. So mainit na si Greco. Na-realize ngayon ni Digong na, okay, slip of the tongue. Medyo ba? Dapat di ka nasabi. So lumipat siya from his seat. Lumipat dito. Sabi niya sa akin, hindi ako may iba. Sabi niya, may problema ka? Wala po. Bakit? Mali ba ginawa ko? Hindi boss, tama ginawa mo. Lahat ng gawin mo tama. Basta gawin mo na gawin. Kahit ano gawin mo, tama sa akin mo. Tama niya. PI talaga. Ang bata ko talaga ito. Pagkalimat sa kernel ko. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Sabi ko, boss. Ganito. Ipatatawag daw ako nung mga congressman sa kongreso. Ano ba, pupunta po ba ako? Hindi na. Sabi ko, kaya, kasi di ba sabi mo, pagka tao mo, sekretaryo, USEC pa lang ako noon, commissioner, di pa ako yung chairman. Sabi mo, pagka sekretaryo, hindi naman ako sekretaryo. Pag hindi mo binigyan ng clearance, hindi pupunta. So, ako pupunta ba ako? Sabi niya sa akin, ikaw, puntahan mo sila. Sabi niya. At pagdating mo doon, pasabugin mo lahat ng alam mo. Huwag kang magtitira. Sabihin mo lahat ng alam mo at kung ano sinabi mo sa akin dito yung sa report mo, you stick to your report. Naintindihan mo? Sabi niya, yes boss. At pag nakita mo sila, sampalin mo. Sabi niya, sige boss, sapakin ko yung mga yan. Masaya kami. Sayang, ensayado pa kung tayo. Ensayado ka rin, alam ko, ano pwede. Di ba? Sa isip ko yun, dali, pag nakita ko tumanda, sasapakin ko talaga ito. Ito na nasa isip ko, uto sa digong eh. May go signal na naman eh. Tsaka pagka hindi, di ako ang pagkagalitan. So, anyway, so ganun nangyari noon. Long story short, nag-COVID, etc. Tapos, ayun na, kakasama-sama kami. Nag-sorry sa akin yung mga kaaway ko. So, hindi ko nasapak dahil lumapit, nagmano sa kamay ko. Sa harap ng lahat ng tao, nagmano sa akin. Tapos, nagpasensya, nagpa-picture sa akin. So, sabi ko nakatingin ako kay Digong dahil nandun siya. Dahil alam ko, sabi niya, sapakin ko. Pero paano nga sapakin? Nakamano sa akin. Sabi niya sa akin, sige, pakala mo na. Ano mo na. Di ba? Ayun po. Yan. But, ang maganda naman, at least, if kung ako nakikita ko, alam mo naman, I've always been a very positive person. No? Ang nakita ko naman dyan, miski, kahit paano siguro, naging deterrent na rin. Kung naging deterrent, nag-isip-isip sila na hindi pwede, somebody's looking. Somebody's checking on us. And somebody's, medyo... Yung naging effect talaga. Merong... Kaya may kinatakutan. Check and balances. Kung wala kami, mas maraming korupsyon nung una. Di ba po? Yan naman, kahit... Importante, may nag-check eh. Kasi pagka wala... Mababa ng konti. Hindi kaya ngayon, ubos ang pera ng bayan. Dahil ang unang-unang ginawa.
Ubus mo pera ba? walang proyekto, walang pera. Oo. Tanong yung mga congressman, sabi sa akin mga senador, pare, puro FLR kami o FLR for later release. For later release, for later. Walang pera. Nagreklamo po yung mga di ba, ang daming congressman pumirma sa impeachment ni VP Sara na pinakukuha ng pondo. Nagreklamo, hindi rin nabayaran. Wala talaga, naubos sa flood control. Ano yata, bakit ganon? Hindi ba effective yung ano? How's the PACC now? I mean, not under you anymore, of course, di ba? Sino ba ang ano natin? Napakaganda po. Alam nyo ba na ang unang-unang order ni Marcos, ni Bongbong, President Bongbong Marcos, no Executive Order number 1 yan, 2022, abolish the PACC. Ano? Abolish the PACC. Pinatanggal niya. That opened the floodgates. After that, flood control na nangyari. Well, talagang, what? Yung pinaka-agency na dapat pinalakas mo sana, expanded jurisdiction, you made the law, ginawa mo, tinanggal mo pa. Give it more teeth. Oh. You know? Yun ang masama. That's what led us here. Ngayon, para tayong sinasabi ng mga tao niya mismo, boss, hindi namin alam kung saan tayo pupunta. Wala kang nararamdaman na leadership sa kanya, para na siya lumulutang-lutang, ang daming amo dito. Totoo naman, kita mo naman. Everybody's doing their own. Si Matibag nang huhuli ng senator. Ang ombudsman, kinakasuhan lahat ng mga kalaban, tinatakot lahat ng mga gustong bumaligtad. You know? So, ngayon ko lang nakakita ulit after Marcos Sr. na ang mga pinakukulong, puro mga political critics. Nung una, pinakukulong natin, durugista, pusher, mga terorista at mga korap. Ngayon, ang pinakukulong, puro mga political critics. Si Marcoleta, who was leading the investigation in Senate and the expose, siya pa ang nakukulong. Si Defensor na tumutulong lang para ilabas yung mga witnesses, siya pa ang nakulong. Samantalang yung mga binanggit nila Zaldi, sila speaker, si presidente mismo, yung mga congressman, yung mga senador na involved sa flood control, walang kaso, walang puro pananakot na investigasyon. At hindi na ako kulong. Dumalaw ako kay Mike. Ang defensor doon sa kulungan dahil kaming nagsimula ng pagtitipon ng lahat ng nag-i-expose ng korupsyon . Abi, nagulat ako pagdating ko ng PJMP, asan ho ba rito si Congressman Mike? Sir, doon kayo dumiretso sa building ng flood control. Ha? Sabi ko, ba't siya nakakulong sa flood control building? Siya ang nag-i-expose ng flood control. Siya ay kinulong sa flood control imbis na yung mga flood control masterminds. So ngayon, nakita natin, puro political harassment, political cases, yung mga corrupt, malaya, yung mga nagpoprotesta, kinukulong, tinatakot, kinakasuhan, pati senador, pati dating sundalo. These are patriots who fought for the country and now coming out as witnesses. Sila ang kinukulong. Talagang abuse of human rights, abuse of democratic rights to speak, abuse of democratic rights to be heard. Pinakulungan dating Pangulo doon sa ICC nung walang valid warrant. Ngayon, dinalaw siya ngayon dito ni Marco Rubio. Marco Rubio. Alam mo, delikado yan. Who's very much against the ICC. Siya ng head. Oo. And I'm not saying na wag imbestigahan at kasuhan si President Duterte. Sinasabi ko lang, wag doon dito. Dahil the Philippines is able and capable to investigate and to really give justice to high-level crimes. Bakit? Ilang presidente na inimbestigahan dito? 3. GMA, ERAP, pati President Marcos Sr. Lahat yung cases na yon, naisara yon, naikulong yung presidente, nakalaya yung presidente, nakatakbo pa ulit yung presidente. So, buo ang cycle. Ibig sabihin, the justice system is working. But slow. Fine, slow, but it's working. But it's working and it's moving. Ilang senador ang kinalong dito? 4, may bago pa ngayon. Bong Revilla, Jinggoy Estrada, naulitan na naman yung 2. Ngayon, Senator Marcoleta, De Lima, lahat yun nakatakbo pa ulit, nakalaya, nakatakbo pa ulit. So, ibig sabihin, bakit si Presidente Duterte doon iniimbestigahan, tapos yung iba dito naman successfully iniimbestigahan?
Bakit ngayon, kung sinasabi nila, hindi, wala kasing kapasidad, masyadong popular at makapangyarihan ang presidente para dito imbestigahan. Eh, ba't ngayon, mga senador, mga congressman nakakulong? Bakit yung kay Digong hindi niya magawa rito? Hindi totoo kasi na hindi kayang imbestigahan dito. Alam ko, I know where you're coming from. That, to me naman, the whole process, I think, is more political Correct. than anything else, di ba? So, parang ang hindi ko lang makita, ang gusto ko malaman sa pananaw mo is ultimately, what does this lead to? What is the impeachment all about? Yeah, the impeachment is all about eliminating the strongest contender for the 2028 election. 2028, exactly. Ngayon, ang on trial dito is not only the vice president but all the senator judges. Senator judges. Okay. Dahil kahapon lumabas ang survey, yung isang araw lumabas ang survey na after all ng paninira na ginagawa nila kay Sara, after all ng kasinungalingan na nilalabas nila kay Sara, lumalabas naman sa hearing na yung mga ebidensya nila. It's either hearsay, di ba? Meron kang NBA director na chismoso. Hearsay lang. Tapos, anong tawag nito? After all ng paninira, after all the videos na inilabas sila, ito sinabi ni Sara, patayin si Presidente, patayin si Presidente, sinapak yung ano. After all those lumabas, top pa rin si Sara sa presidential survey na halos doble ang lamang dun sa second. Tapos ang nanalong ang top sa vice presidential survey is si Bong tsaka si Robin, parehong alayado ni Digong. So ibig sabihin, walang naniniwala sa inilalabas ang administrasyon na masama si Sara. So it's working against them pa pag It is nagkataon. actually working against them dahil imbis sa bumaba ang survey rating si Sara, tumaas. Imbis sa tumaas ang survey rating ni Marcos, bumaba. So itong puntos ko dito dun sa mga senator judges. Unang, sabi ko sa kanila, look, alam na ng publiko lahat kung sino ang iboboto ng lahat sa inyo. Alam na nila. Alam nila kung sino magpapatanggal kay Sara. Alam na nila kung sino kakampi kay Sara. Pangalawa, alam na ng publiko ang lahat ng issues. Alam na namin na pupolitikahin nyo lang to. Kaya kung pwede ba, magbotohan na tayo ngayon. Ngayon pa lang. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. When the father was a soldier, the father was a lawyer, the father was a hero. This guy was a merely son of the most powerful man in the world who loved parties and had a different life. So, I guess, alam mo, iba kasi yung maglulupa ka kaysa yung anak ka ng presidente. You know, so, kaya he needs a lot of learning. I'm sorry, no? Pero he really, Hindi siya laking hirap, you mean? Hindi siya laking hirap. Hindi niya alam yung nangyayari sa baba. So, in fact, oblivious siya to ano. exactly. Oblivious. To what's Kasi happening. sheltered. Diba? And I'm not saying this to criticize him. I'm saying this na kung makarating man sa'yo to, Ginoong Pangulo, I'm saying this so that you know what to work on. Kasi you have 2 years pa eh. You're the president of the Philippines eh. So, kaya pa niya. You're saying, 2 years, kaya pa. Oh, he has 2 choices right now actually. Mr. President, 2 choices. Repent or resign. Yun lang yun. If you don't want to resign, then repent. Ibig sabihin, pagsisihan mo yung ginawa mo, tapos itama mo. Agad. Kung hindi mo kayang gawin, mag-resign ka na. Wow. Repent or resign, ha? Parang yan lang tayo. Ito, internet questions sa IQ tayo, sa IQ. Internet questions and comment to. And please comment very quickly lang. From Michelle Zamora. Uy, one-sided ka. What can you say to that? Hindi naman po. Talagang I want to know the truth. Nothing but the truth. Kung mga kampi ko ang nagkasala, pakulong nyo lahat. Ibalik nyo pa ang bitay, papatay nyo rin kung gusto nyo. Pero pagkatao nyo rin nagkasala, let's be fair. My political leanings is different from, it's my personal choice. It's different from me as someone who respects the law and loves this country. And I agree with you. Kung one-sided ka man, if you're siding with the right thing, then I would say on the right side. No, from Johari Ibrahim Manan, sabi niya, my Senator 2028.
Ayan. Ako nung ano pa eh. Last Thank you, time. sir, Yung ano pa, from Brother Gabby, bulag na ang mga DD list. O DDS or DDS ka. So, yun ang laging bato eh. Na Opo. para bang nakatapaoho na. Wala nang, You know, hindi na ano. kung konti lang ang mga sympathizers kasi brinand ako na DDS just because I'm close to the president and I work with him. Pero hindi eh. Dahil bago pa dumating si Digong, anti-drugs, anti-corruption na ako, may Bellica ruling na nga eh. Pero be it as it may, nasasabi nyo, DDS kami. Mas marami ang DDS, mas kukunti ang Dilaw at Pink. So, sino ang kulto sa atin? Di ba yung kulto yung maliit? Okay. Tapos, ang sa akin, niisip ko, hindi naman kami bobo eh. Talagang ayaw lang namin at alam namin sobrang drug at corruption. Di ba? In fact, yung mga Duterte supporters, bumoto naman kay Bongbong yan eh. O bakit ngayon binabrand yung DDS? So baka sila ang kailangan magbukas ng mata. Dahil araw-araw na lang ang kanilang ginagawa sa buhay nila siraan at i-bash kami. So baka sila ang So ang point ko, alisin na muna natin ang politika. Pagtuunan natin, kasi in fact dapat naman talaga, wag muna natin pag-usapan ng 2028, nakakahiya sa taong bayan na naghihirap sa gutom, sa taas ng mga presyong bilhin. Pag-uusapan natin politika, pag-usapan muna natin anong dapat gawin sa bayan, paglaban sa korupsyon, pababain ng presyong bilhin, pataasin ng sweldo, palakasin ng ekonomiya. Yun muna ang pag-usapan natin, yung political aspirations natin at political plans natin is secondary to anong kailangan gawin sa bayan. At I will abide with whatever the leadership of the opposition or the truth seekers will decide on 2028. Ngayon, hindi. Ayusin muna natin ang ating bansa. Okay. Sabi ni tumakbo ka raw ulit ni Ireneo Dal Jr., please lang daw sa 2028 bilang senador, please lang po, isa ka sa hinahangaan ko sa panahon pa ni Tatay Digong. Salamat po. Okay, ito naman from Marilyn Batad. Kung makapag-utos si Greco, wagas. Buti sana kung ikaw o kung nailadlad mo rin sa publiko ang salin mo nung panahon ni Digong. Did you do that? Oo, bukas ang salin namin. Kahit ngayon gusto nila buksan. And that is one thing that we should actually put into law. Really to stop corruption. Transparency should be at the utmost. Dapat may lagay na ng batas na ang isang public official dapat labas sa kagad ng salin, labas sa kagad ng bank records from the beginning. May mga kasabay ka rin ngayon ng mga bata, no? What can you say about, say for instance, itong for example, itong si Vico Soto? What's your thoughts on him? Vico should think about running for national office. People like him, kailangan ng ating bansa. Ang ganda ng ginawa niya rito sa Pasig, and I'm sure marami siyang maitutulong pa sa national level. Si Sandro, si Sandro Marcos. Si Sandro should not follow. Should probably, I don't see any future for the Marqueses anymore. After this. Kawawa, napakabait na bata nung magsimula. Actually, noong simula, siya ang go-between namin ng tatay niya. When I have messages I need to give his father, sa kanya ko pinadadaan. Pagka his father has messages for me, sa kanya rin pinadadaan. He was a very good kid. Kaso lang, bad company corrupts, diba? Good morals. And I think Sandro has to really deviate from the Marcos brand. Masakit. Pero he should be the Marcos who is fighting corruption. He should be the Marcos who is among the people. Kung mababago man hindi na yung high level. Anak rin ng presidente ang dating. Di ba? He is naman talaga. So, ito, we have 2 years, like what you mentioned. Ako naman, lagi ko sinasabi, nothing's never too late. No? Nothing is ever too late. Just in case lang, like I mentioned kanina, mga kaibigan, I'm privy also. I'm known to the capacity and capability of Greco. Greg, okay ka ba to still help out in this government or maybe reconcile
wherever you can reconcile maybe people or projects or programs for this government. Kasi it's all about, ikaw na yung sabi, it's not about personality, it's not about political ambition, it's all about the betterment of our people, the betterment of the lives of our people. Would you still be willing to kahit paano, you know? Yeah, definitely, Joe eh. In fact, kaya nga ganito na ako eh, yung putting myself at danger, criticizing and being vocal about the administration's mistake because I want to help, you know. Oh, ganda. Kaya ko sinasabi ito, lahat ng sinasabi ko dito, hindi para siraan kayo, pero para alam nyo kung ano ang mali na dapat nyong itama. Kung anong problema, pag nalaman nyo ang problema, malalaman nyo ang solusyon. Kahit nga, baka makulong ako, kahit person of interest ako, kahit pinag-iimbestigahan ako, in danger of being incarcerated, ginagawa ko na nga dahil gusto kong tumulong sa bayan, sa gobyerno, na sila lang naman ang may kapangyarihan para gawin ko ano mga kailangan gawin. Ang ganda ng sinabi mo na yan. Tama yung, I agree where you're coming from, and that's very noble of you. Yung nga sinasabi ko mga kapolitika, yung men like Greco, yung bang sige na, at the risk of losing a lot of things, both dignity of family and everything pa, of freedom, if you wanna even put it on the table, para lang mapayabot sa ating gobyerno or those involved or those who are in power, what needs to be done, and it needs to be done quickly. No? Kasi time is of the essence. Kawawa na may mga tao. At the risk of that, okay lang. Basta masabi mo yung dapat mong sabihin. No? Tsaka, Joe, as we see, hindi naman kami magkalaban nung magsimula. Magkaibigan nga kami, yung pamilya namin has history together. Hindi na ako kalaban eh. Ibig sabihin, lahat ng mga sinasabi ko in public, sinasabi ko rin naman sa inyo in private eh, pero hindi niya pinakikinggan eh. Diba? Kayo nasa kapangyarihan, and this time, it goes beyond our personal relationships. Taong bayan na to eh, ang dahil naghihirap, dahil namamatay, ang taas ang presyo ng bilhin, ang taas ng kuryente, lahat nagrereklamo, puro politiko lang ang mayayaman. That's why ganito ako. I don't want the government to collapse. I want it to succeed. That's why I'm pointing out the mistakes and the problem so that they can solve it. Good. Okay, well, what is our go-to song now? Kung gano'n. Ano ang kakantahin natin para sa ating mga manonood kung tayo man ay mag-ano? What is your perfect go-to song now para sa Pilipinas? Yan, para sa kababayan natin. If you were to sing a song now for them. Ay, nako. Ang laging yung Second Chronicles 5, I forgot. Okay, pero it goes, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, forgive their sins, and heal their land. Yun ang aking point kay Presidente Marcos. Wala na siya, nandun na siya sa point of no return. He's going nowhere but downwards from henceforward. Pababa na yan, papunta na ng impyerno yan. Baka pagtapos ng term niya, umalis na ng bansa yan. The only escape for him is to repent from all the things that he did, balik lahat ng pera, ipakulong lahat ng dapat ipakulong, apply the law, tapos baguhin ang sistema. So ang kanta natin ay Apologize. Ganun ba yan? Ano ba yung gandang yun? If I told a lie, if I made you cry, I'm sorry from the bottom of my heart. Ako na kumanta para sa'yo, Greg. I apologize. But there will be no apologies with you here with us today. Greg, I'm very happy na, sabi nga nila, I always say that there's always hope when we see and we meet people like you than some people can ever hope to achieve the things that we're experiencing now, no? So, tuloy mo lang yan, tuloy ang laban. Ano naman tayo lagi tayo for other people, men for others, at para sa bansa natin. Ang maganda nun, kakampi mo ang Diyos. Yun, tama po. Di ba? Pwede lang, lagi ko sinasabi, pwede nila tayong kasuhan, pwede nila tayong pakulong, pwede nga nila tayong papatay eh.
Pero hindi nila dapat mapigilan na ipaglabas ng katotohanan. That's right. Well, thank you very much, Thank you, Jack. Grego Salamat. Beliga sa Politika All the Way. Thank you very Let's much. do it again. Pag Yes. kulang yung oras natin, no? Ang dami pa natin dapat i-discuss, Di na nga tayo nakakanta, no? Sinasabihan tayo na. But anyway, maraming salamat and, Thank you very regards to the missus, ha? Salamat po. Salamat, Tama John. Thank you, mga kababayan. Politica all the way. Maraming salamat muli, Greco Belica. Okay, ito po na pag-usapan natin and some points to ponder on. Sabi niya po, ang Philippine justice system is actually working. So, dapat daw po dito trinay talaga si Presidente Digong, no? Si former President Duterte. Sabi rin po niya, in spite of everything, si VP Sara pa rin ang nangunguna sa lahat ng survey. And ang mensahe niya po kay Presidente, BBM, are two things, repent or resign. Ayan po. At dyan po nagtatapos ang politika all the way. Lagi po nating tatandaan, diskusyon po. Hindi away, opinion po, hindi personalan. This is Joshua A. Peace and love. Politica all the way.